Sa bagong balita na ating nakalap, tuluyan ang pinasok ng pwersa ng Estados Unidos ang Venezuela matapos itong magsagawa ng matinding airstrikes at aerial assault lalo na sa capital city nito na Caracas at matagumpay na nahuli ang presidente ng bansa na si Nicolas Maduro pati na rin ang asawa nito ng US military. Kasalukuyang nasa USS Iwo Jima ang presidente ng Venezuela na isang WASP-class amphibious assault ship ng US Navy at inaasahang tutungo pabalik sa Estados Unidos kasama ang mga escort nito na mga Arleigh Burke-class destroyers. Nakakabigla talaga ang pangyayaring ito lalo na't hindi inaasahang papasukin ng puwersa ng Amerika ang Venezuela ngayong buwan mismo at mas nakakabigla ang napakatinding pwersa ng US military dahil 3 oras lang ang tinagal ng military operation na ito. Sinasabing unang umatake ang mga F-35 stealth fighters ng Estados Unidos sa bansa at walang kamalay-malay ang Venezuela dito kahit na mayroon silang mga Chinese air defense radars na kung tawagin ay ang mga JY-27 long range early warning radars na sinasabing kaya umanong makadetect ng stealth fighters lalo na ang mga F-22 at F-35 fighters ng Amerika. At sa military operation na ito, napatunayan na hindi na-detect ng Chinese radars ang mga stealth fighters dahil bugbog sarado ang inabot ng military bases ng Venezuela sa matinding airstrikes mula sa F-35 stealth fighters ng Amerika at naparalyze na talaga ang Venezuelan military sa pag-atake na ito. Hindi lang din Chinese radars ang hindi nakadetect sa mga stealth fighters, kundi pati na rin ang mga Russian-supplied na air defense radars na kung tawagin ay Nebo-M radar na sinasabi rin kayang makadetect ng mga F-22 at F-35, ngunit napatunayan din na hindi ito epektibo sa totoong gyera. Wasak din halos lahat ng Russian air defense missile launchers ng Venezuela, kabilang na dito ang mga missile system tulad ng BAC-M2 medium range air defense na sinasabing may range ng nasa 40 kilometers, ngunit wasak na ito kaagad at hindi man lang nakatira ng missile, kaya madaling napasok ng iba pang US aircraft ang airspace ng Venezuela. Kabilang din sa nawasak ang S-300 air defense system na mula pa rin sa Russia at hindi rin na-detect ang mga F-35 at makikita talaga kung gaano kadikalidad ang US-made weapons, lalo na ang mga US-made aircraft dahil ito talaga ang specialty na gawin ng Lockheed Martin. Sa mga hindi nakakaalam, ang Lockheed Martin ay kasalukuyang nag-o-offer ng mga F-16 Block 7072 o mas kilala sa tawag na F-16 Vipers sa modernization program ng ating Philippine Air Force. Pagbalik sa Venezuela, sinasabing pinasok ng mga Chinook helicopters ang kalupaan mismo ng bansa, lula ng US Special Forces, at malayang nakakalipad ang mga nasabing helicopters dahil winasak na ng mga F-35 fighters ang lahat ng air defense system ng Venezuela. Ine-escortan din umano ng mga AH-1Z Vipers na isang US-made attack helicopter ang mga Chinook helicopters papunta sa destinasyon nito at nagsagawa din ng airstrikes ang mga AH-1Z Vipers sa mga natitirang targets na banta sa mga US aircraft. At sa mga hindi nakakaalam, inoffer din noon ang mga AH-1Z Viper sa modernization program ng ating Philippine Air Force, ngunit hindi nga lang napili dahil sa mas mahal na presyo nito at napagpasyahan ng bansa na bilhin ang mga T-129 attack helicopters na ino-offer noon ng Turkish Aerospace Industries. Makikita din talaga sa military operation na ito kung gaano katindi ang mga stealth fighters at kung gaano kaimportante ito sa totoong gyera dahil ito ang mga frontliner sa labanan na kung saan hindi nadidetect ng kalaban. Napatunayan na rin ng stealth capabilities ng F-35 matapos itong gamitin ng Israeli Air Force sa pag-atake nito noon sa bansang Iran at ginagamit din ito ulit ng US Air Force upang atakihin ang mga Iranian nuclear facilities kasama ang B-2 stealth bombers at hindi rin nakapalag ang Iranian air defense system. Armado ng sikat na S-400 air defense system ang Iran na sinasabi rin kayang pabagsakin ng F-35 at F-22 fighters, ngunit hindi rin nakita ang pagiging epektibo nito sa totoong labanan at mistulang naging basang sisiw ang Russian air defense system.
Dapat na ring mag-invest ang Pilipinas sa mga aircraft na mayroong stealth capabilities tulad na lang ng mga KF-21 fighter jets ng South Korea dahil na rin may taglay itong teknolohiya tulad sa F-35 at semi-stealth din ang naturang aircraft kaya magandang panimula na rin ito para sa Philippine Air Force. Isang malaking leksyon din ng pag-atake na ito sa Venezuela na dapat pang palakasin ng ating bansa ang mga air defense system nito sa gitna ng patuloy na banta sa seguridad na pinapakita ng China.